Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalataya, kapag kayo halimbawa ay nakatagpo o nakasalubong ang isang ahas, ano ba ang inyong unang-unang gagawin? Halimbawa, nakasalubong niyo sa daan o di kaya naman ay natagpuan ninyo mismo sa loob ng inyong bahay. Siyempre, kadalasan ang una-una nating ginagawa ay kumukuha tayo ng pamalo o itak para ito ay patayin, kaysa naman sa tayo ang maunahan upang kanyang pagtutuklawin. Bali ngayon, pag-uusapan natin ngayon ang patungkol sa hatol sa pagpatay ng ahas. Ano ba ang hatol sa pagpatay ng ahas? Ito ba ay pinapayagan sa Islam? Ito ba ay haram o ito ay halal? Halina at tunghayan natin. Ayon sa hadith na inulat ni Imam Bukhari at ni Imam Muslim, فعن أبي عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول اقتلوا الحيات. Ayon sa kay Ibn Umar radiyallahu anhuma, narinig niya na sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam habang ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay nagsasagawa ng khutbah sa mimbar sa masjid, na kung saan sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, uqtulul hayyat, pagpapatayin ninyo o patayin ninyo ang mga ahas. Ito ang kautusan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibn Umar, falawithtu la atruku araha illa qataltuha. Noong marinig ito ni Ibn Umar radiyallahu anhu, sabi niya, mula ngayon kapag ako ay makakita ng ahas, ay hindi ko ito iiwanan hanggat hindi ko ito napapatay. Sabi ni Ibn Umar. Malinaw sa hadith na ito, mga kapatid sa pananampalataya, na ang pagpatay sa mga ahas in generally, kapag ito sa palagay natin ay mapanganib at nakakapinsala, walang problema kung ito ay ating patayin. At ito ay ayon sa hadith na ito ni Ibn Umar. Sa isa pang hadith na mula rin sa kay Imam Muslim, ayon sa kay Nafi', si Abdullah ibn Umar noon ay naglalakbay. Noong mapansin niya ang isang maliit na ahas sa bahay, sinabi ni Abdullah ibn Umar kay Nafi', sabi niya, hanapin mo ang ahas na ito na maliit at patayin mo. Noong marinig ito ni Abu Lubaba al-Ansari, sabi niya, huwag niyong gawin yan. Qala Abu Lubaba al-Ansari, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an qatdil jinnan allati takunu fi buyut. Sabi niya kay Ibn Umar, huwag niyong gawin yan, dahil narinig ko sa Prophet sallallahu alaihi wasallam na kung saan ipinagbawal ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang pagpatay sa maliit na ahas, lalong-lalo na kapag ito ay natagpuan natin sa loob ng bahay, sa loob ng mga kabahayan. Ibig sabihin nito, kahit na ipinag-utos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na patayin in general ang lahat ng mga ahas, mayroon pa rin dito mga exemption. Mayroon pa rin mga exemption. At isa na dito ang mga maliliit na ahas kapag ka sa mismong loob ng bahay natin ito natagpuan. Paano kung ito ay matagpuan natin? Ano ba ang mga dapat natin gawin kung halimbawa hindi natin papatayin? Inshallah, pag-uusapan natin yan mamaya. Tatalakayin natin yan mamaya kung ano yung mga dapat gawin kapag tayo ay nalagay sa mga ganitong sitwasyon. Bali, bakit pinagbawal ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang pagpatay sa mga ahas, maliit man o malaki, sa loob ng bahay? Sabi ni Abu Lubaba al-Ansari sa kay Ibn Umar, na kung saan sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, illa al-abthara wa zatu fayitain. Maliban na lang, sabi ni Abu Lubaba al-Ansari, kapag ka ang ahas ay al-abthar, ibig sabihin, ito yung mga ahas na maiiksi ang kanilang mga buntot. Wazatu fajitain. At yung ahas na mayroon sa kanya ang dalawang kulay na stripe. Ang tinutukoy dito ay ang cobra. Ito yung ahas na may dalawang stripe sa likuran ng kanyang ulo. Itong cobra. Bali, ito ang exception. Kapag ang dalawang ahas na ito ang natagpuan natin kahit saan man, sa gubat, sa daan o sa bahay, marapat na ito ay patayin natin, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ano ang kadahilanan? فَإِنَّهُمَا اللَّذَانِ يَخْتِفَانِ الْبَصَرِ. Ang unang kadahilanan dahil sapagkat ang dalawang ahas na ito
ay nagiging sanhi ng pagkabulag ng isang tao. Yakhtifanil basar, nagiging dahilan ng pagkabulag, siguro dahil sa kanyang kamandag. Wa yatatabba'ani ma fi butunin nisa, at nagiging dahilan din ng pagkakalaglag sa mga sinapupunan ng mga kababaihan. Bali ito ang dahilan kung bakit pinag-utos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na patayin agad ang dalawang klaseng ahas na ito. Bali ano naman ang gagawin mo kapag ikaw ay nalagay sa sitwasyon na ganito? Halimbawa, pagkapasok mo mismo sa iyong bahay, sa iyong kwarto, ay natagpuan mo na lang ang isang ahas. Isang napakalaking ahas na natutulog sa iyong kwarto, natutulog sa iyong higaan o sa iyong kama. Ano ang iyong gagawin? Kukuha ka ba agad ng baril? Kukuha ka ba agad ng itak? Kukuha ka ba agad ng pamalo upang ito ay paluin, upang mapatay, pagpapatayin? Alam niyo, mayroong kisa, mga kapatid sa pananampalataya. Hindi lang ito kisa o hindi lang ito story, kundi ito ay mula sa hadith na Sahihul Muslim, na kung saan isang sahaba ang nakapatay ng isang ahas sa loob mismo ng kanyang bahay. Ngunit ang ahas na ito ay isang jin. Isang jin na nagkatawang ahas lamang. Isang jin na nag-anyong ahas lamang. Tunghayan natin ang kwento na ito, mga kapatid sa pananampalataya. Baka sakaling may aral tayo na makukuha patungkol dito. عن أبي السائب رضي الله عنه دخلنا على سعيد الخدري فبينما نحن جلوس إذ سمعنا تحت السرير حركة فنظرنا فإذا حية. Ayon sa hadith na ito sa Sahihul Muslim, ayon sa kay Abu Sa'ib, sumadya sila sa kay Sa'id al-Khudri upang ito ay dalawin sa kanyang bahay. Ayon sa Sharhul Muslim, nadatnan nila si Sa'id al-Khudri na nagsasagawa ng sala sa kanilang bahay. فَبَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ إِذْ سَمِعْنَا تَحْتَ السَّرِيرِ حَرَكَةً فَنَظَرْنَا فَإِذَا حَيَّةٌ أو ثعبان كبير. Habang sila Abu Sa'ib ay naghihintay at nakaupo upang hintayin na makatapos sa pagsasala si Sa'id al-Khudri, napansin nila sa kabilang kwarto na mayroong maingay. Naririnig nila na may maingay at ito ay gumagalaw pa sa ilalim ng kama sa kabilang kwarto sa tapat ng kanilang bahay. At nung ito ay kanilang tingnan, napansin nila na ito ay isang napakalaking ahas sa ilalim ng higaan. Ang ginawa ni Abu Sa'ib, napalukso siya at kumuha agad ng patpat, kumuha agad ng itak upang ito ay patayin. At noong napansin ni Sa'id al-Khudri na ganoon ang gagawin ni Abu Sa'ib, nagsinyel siya sa kay Abu Sa'ib na huminahon lamang siya, maupo lamang siya. At ang ginawa ni Abu Sa'ib, hinintay niya na makatapos si Sa'id al-Khudri sa kanyang pagsasala. Nang matapos sa pagsasala si Sa'id al-Khudri, sinabihan niya si Abu Sa'ib, sabi niya, huwag kang pumunta dyan sa kwarto na yan. Huwag kang lumapit dyan sa kabilang kwarto na yan. Dahil mayroon tayong kasamahan dyan sa kwarto na yan na kakakasal lamang, bagong kasal lamang. Ang kaganapan na ito, mga kapatid sa pananampalataya, ay naganap sa Madina sa panahon ng Ghazwatul Khandaq, sa labanan sa trench, labanan sa Khandaq. Sabi ni Sa'id al-Khudri sa kay Abu Sa'ib, ang kasamahan natin na yan sa kabilang kwarto ay bagong kasal lamang. Siya ay kasama ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ngayon. Sa kabilang dako, ang lalaki na ito na tinutukoy ni Sa'id al-Khudri na bagong kasal lamang, na kung saan kasalukuyang kasama ng Propeta sallallahu alaihi wasallam upang magpunta sa labanan sa Khandaq, Ghazwatul Khandaq, labanan sa trench. Ang lalaki na ito na bagong kasal ay nagpaalam sa kay Propeta sallallahu alaihi wasallam upang bumalik doon sa kanyang asawa upang magpaalam sa kanya. At pinayagan naman ito ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa sahaba na ito, dalhin mo ang iyong sandata na ito dahil ako ay nag-aalala na baka isa sa mga tauhan ng mga Banu Qurayza na madaanan mo sa daan ay magiging mapanganib ka pa doon. Kung ano pa ang gagawin nila sa iyo, kaya marapat na dalhin mo lang ang sandata mo na ito.
Ang sahaba na ito, habang siya ay papalapit na sa kanyang bahay, papalapit na sa kanyang asawa, na kung saan ang bahay ng lalaki na ito, ng sahaba na ito, ay malapit doon sa kung saan ando doon din sila Abu Sa'ib at saka si Sa'id al-Khudri na nakapansin sa malaking ahas na yun doon sa kanilang bahay. At ang sahaba na ito, habang siya ay papalapit sa kanilang bahay, nakita niya ang kanyang asawa sa labas sa pagitan ng dalawang pinto. Ang pinto ng kanilang bahay na mag-asawa at ang pinto ng bahay ni Sa'id al-Khudri. Kaya ang sahaba na ito ay nakapag-isip ng masama. Nagselos siya agad nang hindi alam ang kadahilanan kung bakit ang kanyang asawa ay nandoon sa labas sa pagitan pa ng dalawang pinto. Iniisip niya na ang kanyang asawa ay nangangaliwa dahil bakit nandoon siya sa labas. Iniisip niya na ang kanyang asawa ay mayroong kinakasamang ibang lalaki. Kaya binunot niya agad ang kanyang sandata, ang kanyang itak upang patayin ang kanyang asawa. Sabi ng kanyang asawa, "Huwag mo muna akong patayin. Huwag mo akong agad-agad husgaan. Pansinin mo muna o tingnan mo muna ang nasa loob ng ating bahay bago ka gumawa ng karumal-dumal laban sa akin." Lumabas ako, sabi niya, dahil mayroong isang napakalaking ahas sa loob ng bahay sa ilalim ng ating higaan. At noong puntahan ito ng sahaba at kanya itong tiningnan, nakita niya ang napakalaking ahas sa loob ng kanyang kwarto sa ilalim ng kanilang higaan. Kaya ang ginawa ng sahaba na ito, binunot ang kanyang itak at pinagtataga ang ahas na ito sa loob ng kanilang bahay. Dahil sa pangyayari na ito, ang ahas na ito ay napatay ng sahaba. Ngunit hindi napansin ng sahaba na siya ay natuklaw din pala ng ahas na ito. Kaya ayon sa kissa ay sa syarah ng hadith na ito, ang ahas na ito at ang sahaba na ito ay parehas silang namatay. Hindi lang nabanggit sa hadith na ito kung sino ang unang namatay, ang ahas na ito o ang sahaba na nakipaglaban laban sa ahas na kanyang natagpuan sa loob ng kanilang bahay. Kaya nung narinig ni Prophet sallallahu alaihi wasallam ang pangyayaring ito, sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, "Inna li hadhihi al-buyuti awamir." Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza ra'aytum shay'an minha faharriju 'alayha thalathan, fa in dhahaba wa illa faqtuluhu fa innahu kafir." Rawahu Muslim. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang mga kabahayan na ito, ang mga bahay na ito ay mayroong naninirahan dito, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. At kung sakali man, fa idza ra'aytum shay'an minha, at kung sakali man na mayroon kayong mapansin dito, mayroon kayong makita, halimbawa ang ahas na ito, bago nyo patayin, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, faharriju 'alayha thalathan. Balaan nyo muna ang ahas na ito na matagpuan ninyo sa loob ng inyong bahay ng 3 ulit bago nyo patayin ang ahas na ito. Sapagkat sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, mayroong mga jin na nag-Islam, nagbalik Islam, at sila ay nag-aanyong hayop. Nagbabalat kayo sila. Minsan, nag-aanyong ahas at iba pang klase ng mga hayop. Pwede niyong sabihin na sa ngalan ng Allah, umalis ka na dito sa aming pamamahay kung ayaw mong may mangyari sa iyo na masama. Hanggang 3 beses. Sabi sa ibang riwaya ng hadith, hanggang 3 araw. Hanggang 3 umaga. Kapag ka ang ahas na ito ay hindi pa rin umalis, faqtuluhu fa innahu kafir. Patayin niyo na ito dahil siya ay kafir. Siya ay totoong ahas o siya ay isang jin na kafir. Kapag ka ang ahas naman na ito ay umalis, pagkatapos niyo siyang bigyan ng 3 warning, ibig sabihin ang ahas na ito ay isang Islam na jin na nagbalat kayo lamang, na nag-anyong ahas lamang. Bali ito ang aral dito, mga kapatid sa pananampalataya. Kapag mayroon man tayong napansin na ahas sa ating bahay, huwag natin muna itong patayin agad-agad. Magbigay tayo ng warning na 3 beses bago natin gawin ang gusto natin gawin dito. Maliban na lamang sa binanggit ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na 2 uri ng ahas, ang al-abtar azaka wa zatu fajitain. Ang ahas na ito na maliit, maiksi ang buntot, at saka itong ahas na mayroon sa kanya ang 2 stripe na kulay, o ang tinutukoy dito ay ang cobra. Ibig sabihin, kapag ito ang mapansin natin sa loob ng ating bahay, hindi na natin dapat ito warningan pa. Diretso na.
patayin na natin kung kaya natin. Kung hindi naman natin kaya, mas mabuting tumakbo na lang tayo. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.